$395 or in Philippine peso guys, almost 21,000 or 22,000 yung nakuha natin sa YouTube, which is yung lahat ng sinahod natin last month nakuha na natin siya kahapon. So kasi guys sa YouTube kasi 5 working days pwede nyo makuha yung mga sahod nyo, like for example magsisimula siya ng 21 of the month to 25. Pero sa case namin guys, parang almost 2 days pa lang naman yung nakakalipas pero na-receive na namin yung sahod namin. At yung ibang mga kaibigan natin na galing sa Meta na nandito ngayon sa YouTube ay nagtatanong sa akin like, DJMA, may nakikita na kaming mga ads sa mga videos namin. At gusto ko lang i-clarify sa inyo guys yung ilang mga paniniwala ng mga bagong content creators dito sa YouTube at sasagutin lang natin yung mga katanungan nila. But syempre guys, no, itong pera na ito, hindi ko siya pinapakita or hindi ko to pinagyayabang sa inyo. Ang sa akin lang guys, na dito sa YouTube is sobrang laki ng possibility na maging source of income nyo rin siya kung gagawin nyo ang YouTube sa tamang pamamaraan. So hindi na natin papatagalin to guys, let's go! So by the way guys, bago pala natin simulan itong vlog natin today, gusto ko lang magpakilala sa inyo. So ako pala si DJMA and most of my videos ay nakapokus ako sa YouTube tips. So nagbibigay din ako ng mga latest updates about sa YouTube and nagbabahagi din ako ng iba't ibang live streaming platforms na pwede nyo pagkakitaan kahit nasa bahay lang kayo. Guys, yung pag-uusapan natin is all about monetization. Kasi ito yung topic ko dito sa YouTube na madaming nag-aabang and at the same time, may mga katanungan din kasi ako na nababasa regarding doon sa mga basic na hindi pa alam ng mga content creators na galing sa Meta at gustong lumipat dito sa YouTube. So yung madalas na nababasa ko na tanong, especially sa mga videos ko lately, is about monetization at may mga bago tayong content creators na medyo nalilito pa sila dahil nga hindi pa nila alam. So yung isa sa tanong na nababasa ko always is, DJMA, may nakikita na kaming mga ads doon sa videos namin. So ibig sabihin ba noon ay kikita na kami? So dito kasi sa YouTube guys, hindi kayo basta-basta papasahodin dito as long as hindi pa kayo monetize or hindi pa kayo na-accept sa YouTube Partner Program or dun sa tinatawag natin na YPP. Yung YouTube Partner Program is like a monetization dito sa YouTube na nagbibigay ng dahilan para kumita kayo dito sa YouTube. So meaning guys, kung hindi pa kayo monetize or hindi pa kayo accepted sa YouTube Partner Program, kahit ilang ads ang makita nyo sa mga videos nyo, is hindi kayo kikita doon. So yan po yung sagot ko dun sa mga nagtatanong about doon sa DJ, may lumabas na ads na dun sa videos ko, kikita na ba kami? So yung sagot ko dun guys, hindi pa. Even though yung mga videos nyo ay luma na, is pwede kayong kumita doon as long as ma-monetize na kayo. Okay, so kumbaga once na ma-monetize kayo, dun pa lang magi-start na pwede humakot ng revenue yung mga videos na upload nyo. Mapaluma or mapabago as long as may nanonood dun sa mga videos na yon. Kasi guys, yung maling paniniwala ng iba regarding doon sa mga lumang videos nila na DJMA once ba na ma-monetize kami, so automatic lahat ng views is may kita na, lalo na dun sa mga luma nating videos, which is guys, hindi po yun totoo. Okay? So kung kailan kayo na-monetize sa YouTube is dun pa lang po magsisimula na humakot ng revenue yung mga views na makukuha nyo sa mga videos na upload nyo sa YouTube, mapaluma or mapabago. So ito pa guys, nababasa ko rin na tanong sa aking YouTube videos regarding doon sa DJMA, Shorts Creator kasi ako. So paano yon? Like for example, naabot ko na yung requirements pero watch hours yung naabot ko. Kasi guys, doon sa monetization requirements, meron tayong dalawang requirements dyan na para sa akin is challenging sa mga bago, which is yung 4,000 watch hours and yung 10 million public shorts views within 90 days. So yung iba kasi nag-aalala sila na baka mamaya mag-switch sila sa long form videos pero ang gusto talaga nila mangyari is maging shorts creator. So guys, ito yung magandang balita ko sa inyo, lalo na dun sa mga hindi pa nakakaalam neto, lalo na dun sa mga bago sa YouTube. Kung ikaw man ay isang Popolive agent na naghahanap ng murang bilihan na coins para kahit papano is meron kang maibigay sa mga host mo, I suggest guys na dito kayo mag-recharge sa CocoDP. So dito sa CocoDP guys, hindi lang po live streaming platform ang meron dito, meron din mga games like Mobile Legends, PUBG, Genshin Impact, etc. And guys, may mga vouchers din dito sa mga games na pinaglalaroan nyo. And of course guys, meron din po tayong iba't ibang mga gift cards na pwedeng bilhin dito. Pero dun sa Popolive app, DJMA, paano ba kami pwede makabili dyan? So una guys, ilagay nyo po yung Popolive ID number nyo. And then dun sa pangalawa guys, pwede kayong pumili ng package na gusto nyo. At mapapansin nyo guys na mas mura talaga dito sa CocoDP. Doon naman guys sa step 3 guys, no, pumili kayo ng payment method. Then I suggest guys, kung ako yung tatanungin nyo, ang gamitin nyo dito guys ay yung Cocoin. Kasi sa Cocoin guys, meron kayong makukuha na 1% discount pag ito yung gagamitin yung payment method. At yung pang-apat guys, huwag nyong kakalimutan yung email address nyo. At make sure guys na tama para kahit papano
is ma-receive nyo yung confirmation email na nabili nyo na yung package na yon. And then syempre guys, yung last step, click buy now. So guys, wala pang isang minuto, marireceive nyo na po yung coins na binili nyo sa inyong mga Popalive account and you can check the email na marireceive nyo. So ano pang hinihintay nyo guys? I suggest visit CocoDP today for more info. So guys, pag na-monetize kayo, doon sa pinakang standard monetization ng YouTube, lalo na pag nakuha nyo na yung sabihin natin 10 million public shorts views or sabihin natin 4,000 watch hours, is guys parehas yun mamomonetize yung mga shorts videos nyo at saka yung mga long form videos. So even though mag-switch kayo ng content sa simula, sabihin natin from shorts creator, naging long form video creator kayo, is parehas po yun mamomonetize. So dun sa long form videos guys, ito yung tinatawag natin na watch page ads. Doon naman sa mga shorts video natin is tinatawag natin na short speed ads. So like for example, ginamit nyo lang yung long form para maabot nyo yung madali na requirements, which is yung 4,000 watch hours. And then parang sabihin natin na monetize na kayo. So pag na-monetize kayo sa ganung pamamaraan guys, ang maganda kasi doon is monetize na din kayo sa shorts. Kasi magkasama po yan. Pag nakuha nyo na po yung watch page ads, mamomonetize na din kayo doon sa short feed ads. So pwede kayong bumalik bilang isang shorts creator. So kahit sabihin natin na hindi nyo maabot yung 10 million public shorts views, kahit yung 4,000 watch hours lang, okay na yon. And then ito guys, madalas na nababasa ko sa mga videos ko, nagtatanong din sila sa akin, DJ, may ano ba yung fixed na sahod dito sa YouTube? Magkano ba yung kinikita mo sa YouTube? Magkano ba yung kinikita ng isang content creator? So guys, ang YouTube kasi, hindi to katulad ng pinagtatrabahuhan nyo or yung mga company na merong fixed na sahod. Katulad nung sinabi ko doon sa isang vlog ko about sa reality ng pagiging isang content creator, na dito sa YouTube guys, nakadepende po yan doon sa work rate, depende po kung paano gumagana yung mga videos nyo, depende po sa number of views, depende po doon sa niche or doon sa revenue na nakukuha nyo, depende kung nasaang bansa kayo or doon sa geographical views na nakukuha nyo sa isang bansa. Kasi guys, madaming nakaka-apekto sa sahod natin dito sa YouTube. So in short guys, hindi fix ang sahod dito sa YouTube. So pwedeng bumaba ngayon, pwedeng tumaas next month. So, pwedeng tumaas ng tumaas, pwedeng dumating din yung time na bumaba ng bumaba. So, nakadepende po siya doon sa viewership, depende po siya doon sa kung saan nanonood yung mga viewers nyo or kung ano yung lugar na kung saan nanonood sila ng mga videos nyo. Kaya guys, mahalaga talaga, meron kayong alam doon sa YouTube Studio, lalo na dun sa audience, kung saan dun yung makikita kung ilang percentage yung mga viewers nyo, depende kung saang bansa sila galing. Kaya para sa akin guys, sobrang sarap pag-aralan ni YouTube, lalo na kung bago ka. Kasi naalala ko nung bago ako guys, is na-amaze lang ako kung paano gumagana si YouTube, paano nire-recommend ng YouTube yung mga videos natin. At ito guys, itong kinikita ko sa YouTube, honestly, kusa na lang siyang dumadating kasi ako naman guys, nakapokus lang ako doon sa content na gusto ko gawin. But hindi na ako nangarap na sumikat talaga. Like for example, yung magkaroon ng 100,000 views or 1 million views, yung sumikat talaga like yung mga artista. Hindi ko na pinangarap yun guys. Kumbaga ang sa akin lang is masaya ako na nakakapagbigay ako sa inyo ng bagong knowledge and at the same time na motivate ko yung mga kaibigan natin na medyo napanghihinaan na ng loob, lalo na dun sa mga matagal na din dito sa YouTube. I know some of you guys is almost nasa 1 taon na kayo, 2 years, 3 years, pero wala pa rin kayong growth na nakikita doon sa YouTube channels nyo or sabihin natin na talagang hindi pa kayo sumasahod dito sa YouTube. And kung sa tingin nyo guys na motivate kayo or sabihin natin madami kayo natutunan sa vlog natin today, so don't forget to subscribe our channel DJMA for more videos like this. At syempre guys, hindi natin kakalimutan yung ating pa-shoutout sa ating mga active viewers, lalo na doon sa ating last vlog na ginawa, especially doon sa best time slot kung saan pwede kayo mag-upload ng videos nyo. And doon guys, ibinahagi ko din pala kung anong oras ako madalas nag-upload ng video. At syempre guys, hindi natin kakalimutan yung special shoutout sa ating mga exclusive members. Ayan guys, no? So yan po yung perks na pwede nila makuha guys. Every end of the video, sina-shoutout po natin sila at meron po silang monthly community posts. So meaning guys, parang exposure na rin po sa mga channels nila, which is guys, sa channel natin, $1 per month lang yung membership and I think magiging sulit naman siya. At dun sa mga nabitin guys, no, lalo na sa vlog natin today, lalo na sa mga OFW nating kaibigan dyan guys na walang maisip na content, no? So guys, dun sa taas, 10 content ideas para sa mga OFW vloggers. And then guys, kung nabitin pa rin kayo guys, meron tayong DJMA YouTube tips playlist na pwede nyong panoorin para kahit papano is madami pa kayong matutunan about dito sa YouTube, lalo na dun sa mga bago na galing sa Meta, no? So yun na naman guys, see you po sa ating next vlog and God bless po sa ating lahat.